tinuldukan na po ng COMELEC, ito pong si George Erwin Garcia, ang issue po ng campaign donation na natanggap po ni Senador Rodante Marcoleta nung siya po ay nangangampanya. Ang halaga po nito is 75 million. Dinismiss na po ng COMELEC ang issue po na ito. Nagpinaliwanag po ni George Garcia ang mandato po at pagsunod po nila sa batas at pag-dismiss po nila laban po dito. Wala po silang nakita na nalabag po ni Senador Rodante Marcoleta laban po sa pagtanggap po ng 75 million na campaign donation funds na hindi po nadeklara at hinahabol po siya nito ni Boying Remulla, at sila po ang nagsampa nito dito po sa Ombudsman. Again, sa COMELEC po na dismiss, hindi po sa Ombudsman, hindi po sa DOJ, hindi po sa DOJ, hindi po sa kung saan pa. Na-dismiss po sa COMELEC. Ipaniliwanag ni George Erwin Garcia ang mga naging batayan sa pag-dismiss po nila sa kaso. Alam naman po natin mga kapatid, ang kinaharap po na problema ni Kong Rodante Marcoleta ngayon ay ito po ay labanan dahil sa politika. Alam naman po natin na hindi kayang mapasunod ng Marcos administration ito pong si Kong Rodante, ito pong si Senador Rodante Marcoleta, na hindi po nila makuha ang matamis na oo, no? Na sumanib po sa kanila. Tinakot po nila. Alam naman po natin ilan po sa kasamahan ng minority bloc sa pamamagitan po nila Alan Peter Cayetano nung siya po ay naluklok bilang Senate President, ay katakot-takot po ang problema na naglabasan po dito sa Senado. Dahil sa kagustuhan po nilang maibalik ang power sa kanila, pinilit po nila na takutin po ang ilang mga senador, maipakulong po si Jinggoy Estrada, makapagtago po si Senador Bato de la Rosa, at ito pong kaalyado po nila, no, na si Senador Rodante Marcoleta. Ang lahat po na ito ay may kinalaman po laban po sa impeachment. Bagkus nagsalita po si Chis Escudero na sa batayan po at naging rules po ng Senado na kailangan po makakuha na 16 na boto upang makonvict ang isang impeachable na tao, no, mga kapatid. So, ganun pa man, ang tunay na problema po na kinaharap ng ating bansa ay ang patong-patong na problema na hindi masolusyonan ng Marcos administration na patuloy nilang dinadaan sa problema at issue ng kung ano-ano pa. Ang tunay na issue po na kinaharap ng ating bansa, alam naman po natin na si Senador Rodante Marcoleta ang kauna-unahang nag-imbestiga laban po dito sa flood control issue, mga kapatid. Gayunpaman, pinilit nilang matanggal ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ni Rodante Marcoleta para mailihis po nila at maibalik po sa kanila hanggang sa tuluyan na pong natahimik na naman ang issue ng flood control. Wala na po tayong marinig, wala na pong mapapanagot pa. No, mga kapatid, ang bilyong-bilyong pondo ng gobyerno na ninakaw sa sambayan ng Pilipino ay hanggang ngayon wala pa rin pong nananagot. Ang mga taong naipakulong nila ay ang mga taong maliliit na mga tao na hindi naman po dapat sila ang nandoon. Sila po ay nagamit na kasangkapan lamang ng mga ganid na mga politiko upang magawa ang kanilang mga plano labang po sa pagnanakaw sa kaban ng ating bayan. Mga kapatid, ang patong-patong na issue na kinaharap ng problema ng ating bansa, ang kauna-unahang pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas, ang flood control anomaly, mga kapatid. Huwag po nating kalilimutan to. Huwag po nating pabayaan na mapagtakpan po. Darating ang panahon, matatapos din po ang isyong ito. Mag-antay-antay lang po tayo, mga kapatid. Magkakaroon po ng biyaya ang Diyos, no? Kung sino po ang mga taong karapat-dapat na mawala sa posisyon nito, mga kapatid. Lugi po ang taong bayan. Lugi po sa kada hearing na ginagawa ng Senado
ang 25 million na ginagastos nyo araw-araw, simula po nang kayo ay nag-hearing, ay wala pong napatunayan. Wala pong nangyari again. Di mako naman po tayo dito mga kapatid, ano? Ito pong si John B. Crumulia is out. Benhur Abalos is in, mga kapatid. Natanggal na po, no? Ikinumpirma din po ito ng palasyo, mga kapatid, na natanggal na po si John B. Crumulia at pinalitan na po ni Benhur Abalos. Tignan natin, ano? Alam naman po natin na ito si Benhur Abalos ay tumakbo po ito. Campaign ticket po ng Marcos administration, pero hindi po siya nagtagumpay sa pagtakbo niya bilang senador nung panahon po nung election, mga kapatid. Ano? So, tignan po natin ang magiging galaw, magiging aksyon nito po ni Benhur Abalos. Ano ang mga kanyang magiging galaw? Ano po ang magiging kanyang trabaho? Ano po ang magiging, ito ba ay magiging tuta ng Marcos administration? Alam na po natin yan, mga kapatid, dahil noon pa man, marami ba itong mababiolate na batas? Or susunod po ito sa kung ano po ang pinag-uutos ng ating saling batas? Alam niyo po, ang simple lang po ang issue, mga kapatid, no? Sumunod lang po sila sa direksyon, sumunod lang po sila sa proseso ng batas. Itatanggapin po ito ng maluwag ng maraming Pilipino, mga kapatid. Huwag po nilang baliin ang saligang batas, ang konstitusyon ng Pilipinas na palaging naninindigan para sa tama. No? Itong mga taong ito ay walang ginawa ang Marcos administration kung di upakan at birahin ang kanilang mga kalaban sa politiko. Simula ng maluklok sa pwesto hanggang ngayon, wala na pong trinarbaho. Wala na pong ginawa kung di atupagin ang pagtira at pagbakbak sa kanilang mga kalaban sa politiko. Mga kapatid, amahan po natin ang susunod na mga kabanata at istorya na nagaganap po sa ating bansa, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dito po sa Politika Artista PH.